Kumusta kayo, mga minamahal kong kapatid, mga kaibigan, mga kasama sa laban ng buhay? Napakasarap sa pakiramdam na magkasama-sama tayo muli dito, sa espasyong ito na puno ng pag-asa at pagbabago. At ngayong araw, may ibabahagi ako sa inyong isang bagay na hindi lamang magpapabago ng inyong pananaw, kundi magbibigay din ng bagong lakas sa inyong espiritu. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya, ng pagdarasal, at ng tulong mula sa birheng tagapagkalag ng mga buhol, lalo na kung ang kinakaharap ninyo ay isang kasong imposible. Alam nyo, sa umpisa pa lang, ang pamagat na ito ay malalim na, di ba? Himalayang dasal sa birheng tagapagkalag ng mga buhol laban sa mga imposibleng kaso. Siguro nga, mayroong ngayon sa inyo na nakikinig na nararamdaman na ang lalamunan ay parang may nakabara, ang puso ay mabigat, dahil mayroong impossible case na sumasakal sa inyong buhay. Ito ba ay karamdaman na sinabing walang lunas? Ito ba ay pagkakautang na parang bundok na hindi nyo kayang akyatin? Ito ba ay isang relasyon na wasak, na parang hindi na kayang buuin pa? O ito ba ay isang pangarap na matagal nang pinaghirapan pero patuloy pa ring lumalayo? Kung kaibigan, nasa tamang lugar ka. Dahil sa susunod na mga sandali, ibubunyag ko sa inyo hindi lang ang isang dasal, kundi ang isang paraan ng pamumuhay, isang mentalidad, at isang ugnayan sa langit na kayang kalagin ang anumang buhol, gaano man ito kahigpit, gaano man ito kasalimuot, gaano man ito tila imposibleng kalagin. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging handa. Kung handa ka, manatili ka sa akin, dahil sisimulan na natin ang paglalakbay na ito. Naaalala ko pa ang kwento ni Aling Nena. Isang matandang babae na may napakabigat na problema. Hindi siya mayaman pero masipag siya. Ang problema niya ay ang kanyang anak. Nagkasakit ang kanyang anak ng isang bihirang karamdaman na kinailangan ng napakamahal na operasyon. Sinabi ng mga doktor na imposible na itong magamot sa Pilipinas at kailangan pa siyang dalhin sa ibang bansa. Saan siya kukuha ng pera? Ni hindi nga niya alam kung paano siya magsisimula. Araw-araw, lumuluhod si Aling Nena. Araw-araw, nananalangin. Pero habang lumalipas ang mga araw, parang lalong humihigpit ang buhol. Parang lalong lumalaki ang pader na nasa harapan niya. Siguro, ganyan din ang nararamdaman mo ngayon, di ba? Ang pakiramdam na gaano man karaming luha ang ibuhos mo, gaano man karaming panalangin ang sambitin mo, parang walang nakakarinig. Parang walang nangyayari. Pero dito na nagiging interesante ang lahat. Hindi alam ni Aling Nena kung paano, kundi ang alam niya lang, ay hindi siya susuko. Ang pakiramdam ng pagiging stuck, ng pagiging nakabuhol. Sino ba sa atin ang hindi nakaranas niyan? Yan ang unang-una nating kailangang intindihin. Ang pakiramdam na parang may tanikala na nakagapos sa ating mga kamay, sa ating mga paa, at minsan, sa ating puso. Ito yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang wala ka nang malapitan. Walang makakatulong. Ang mundo ay parang gumuho. Ang problema ay masyadong malaki para sa'yo, para sa abot ng iyong makakaya. Ito yung mga sandali na titingin ka sa salamin at tatanungin mo ang sarili mo, kakayanin ko pa ba to? May pag-asa pa ba ako? Yan ang tinatawag nating impossible case. At hindi ka nag-iisa sa ganyang nararamdaman. Napakaraming tao ang nakakaranas nito. Mga taong may malalim na sugat sa puso, mga taong nawalan ng pag-asa, mga taong nagdududa sa kanilang sarili, sa kanilang kakayahan, at minsan, maging sa Diyos. Pero may sasabihin ako sa iyo, kaibigan. Ang nararamdaman mo ngayon, ang sakit na dinadala mo, ang pagkabuhol na iyong nararanasan, ay hindi na destino. Ito ay isang yugto. Isang yugto na mayroong matinding aral na gustong ibigay sa iyo ang buhay, at lalong-lalo na ang Diyos. At sa yugtong ito, ang pagpili na manampalataya, ang pagpili na humingi ng tulong, ay Janice, pinakamalaking hakbang na maaari mong gawin. Kaya nga napakaganda ng debosyon sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. Narinig mo na ba siya? Si Maria na may kakayahang kalagin ang mga buhol.
Imagine this, isang inang mapagmahal na nakikita ang bawat buhol sa iyong buhay, ang bawat problema na parang nagtatali sa iyong kaluluwa, at handa siyang tumulong sa iyo para kalagin ang mga ito. Hindi ito simpleng paniniwala lamang, kundi isang malalim na koneksyon sa isang inang nakakaintindi. Si Maria na nakaranas din ng matinding pagsubok sa buhay. Ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, ay dumaan sa matinding paghihirap. Kaya alam niya ang pakiramdam ng sakit, ng pagkawala, ng pag-asa, at ng pag-ibig. Pero bakit nga ba impossible cases? Bakit ang daming buhol sa buhay natin? Sa aking pag-aaral at sa aking pakikipag-ugnayan sa maraming tao na nahaharap sa matinding pagsubok, napansin ko na ang karamihan sa mga buhol na ito ay gawa natin o kaya ay gawa ng mundo. May mga buhol na gawa ng pagdududa, ng takot, ng galit, ng pagiging mapagmataas. May mga buhol na gawa ng pag-iisip na hindi ako sapat, hindi ko kaya, wala akong halaga. Yan ang mga buhol sa loob natin. At mayroon ding mga buhol na gawa ng labasang mga pagsubok sa ekonomiya, ang mga sakit na dumarating, ang mga hidwaan sa pamilya. Lahat ng ito ay nagtatali sa atin. Pinipigilan tayo na maging tunay nating sarili. Pinipigilan tayong lumipad. Pinipigilan tayong makita ang kagandahan ng buhay. Ang sekreto, mga minamahal, ay hindi sa paghanap ng isang magic formula. Hindi rin ito sa paghihintay ng instant na pagbabago. Ang sekreto ay nasa pagbabago ng ating perspektibo. Sa pagbabago ng ating ugnayan sa problema, at sa pagbabago ng ating ugnayan sa Diyos. Dito pumapasok ang konsepto ng isang Himalayang dasal. Hindi ito yung dasal na pilit na binibigkas pero walang puso. Ito yung dasal na mula sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, dasal na may kasamang lubos na pananampalataya. Balik tayo kay Aling Nena. Habang lumalala ang kalagayan ng kanyang anak, may isang kapitbahay na nagbigay sa kanya ng isang maliit na rosaryo. Ito ay rosaryo ng Birheng Tagapagkalag ng mga buhol. Noon pa man, deboto na si Aling Nena, pero hindi niya pa nakikilala si Maria sa ganitong papel. Hindi niya alam na mayroon palang tier of knots. Doon niya nalaman na si Maria ay isang inang handang tumulong sa atin, lalo na sa mga problema na parang buhol sa ating buhay. Isang buhol na nagtatali sa atin, na parang gumagawa ng imposible ang mga sitwasyon. Ipinakilala sa kanya ng kapitbahay ang debosyon na ito, ang novena. At doon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nagsimulang muling sumibol ang isang munting butil ng pag-asa. Dito na natin pag-uusapan ang unang punto na naiba ang pagdarasal ni Aling Nena. Hindi lang siya nagdasal para gumaling ang anak. Nagdasal siya ng mayroong malalim din pag-unawa. Ang pag-unawa na hindi lamang siya humihingi, kundi siya ay nagtitiwala. Yan ang kaibahan. Ang marami sa atin ay humihingi. Humihingi tayo ng milagro. Humihingi tayo ng solusyon. Pero gaano ba kalalim ang ating pagtitiwala? Gaano ba tayo naniniwala na kayang-kaya itong ibigay, na kayang-kaya itong mangyari? Ang sikreto ay hindi lang basta pagdarasal ng mga salita. Ito ay pagdarasal ng buong sariliin. Dito mo ibinubuhos ang lahat ng iyong takot, ang lahat ng iyong pagdududa, ang lahat ng iyong pighati. Pero kasabay noon, ibinubuhos mo rin ang lahat ng iyong pagtitiwala. Ang pagsuko ng iyong sarili sa mas mataas na kapangyarihan. Ang pagtanggap na mayroong mas malaki kaysa sa iyong problema, at mas malaki kaysa sa iyong sarili. Yan ang espiritu ng pagdarasal sa Birheng Tagapagkalag ng mga buhol. Si Maria ay hindi lamang isang inang humihingi para sa atin. Siya ay isang inang nagtuturo sa atin kung paano manampalataya. Kung paano magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Naaalala mo ba ang kasal sa Kana? Nawalan ng alak. Isang simpleng problema, pero para sa may-ari ng piging, ito ay isang malaking kahihiyan. Walang humingi kay Jesus, kundi si Maria. Si Maria ang nagsabi kay Jesus, wala silang alak. At ang huli niyang sinabi sa mga tagapagsilbi ay napakahalaga, gawin niyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Iyan ang essence ng debosyon kay Maria.
Hindi tayo nagdadasal ay Maria. Nagdadasal tayo ay pamamagitan ni Maria, para kay Jesus, para sa Diyos Ama. Siya ang ating tulay. Siya ang ating tagapamagitan. Siya ang inang nakakaintindi na kung minsan, ang ating pananampalataya ay mahina, at kailangan natin ang tulong niya para maging mas matibay. Ang ikalawang punto ay ang pagbabago ng pananaw sa mga buhol sa buhay mo. Hindi ito sumpa. Hindi ito parusa. Maaaring ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya upang mas lumalim ang iyong pananampalataya, mas lumago ang iyong pagkatao, at mas matuklasan ang isang kapangyarihan sa loob mo na hindi mo pa nakikita. Dahil madalas, ang mga impossible cases na ito ang gumigising sa atin. Sila ang nagtutulak sa atin na humingi ng tulong, na maghanap ng kapangyarihan na hindi iniay atin. Isipin mo ang isang sinulid na magulo. Kapag tiningnan mo, parang walang katapusan ang gulong iyon. Parang imposibleng ayusin. Pero kapag sinimulan mong hanapin ang dulo, at dahan-dahan, unti-unti, nakalagin ang bawat buhol, dan denzi mangyayari. Unti-unti itong ayusin. Magiging maayos ang lahat. Ganyan ang ating buhay. Ang mga buhol ay hindi nilikha para manatili. Nilikha sila para kalagin. At tayo, kasama si Maria, ay may kakayahang kalagin ang mga ito. Kaya paano ka magsisimula? Ang unang hakbang ay pagkilala. Kilalanin mo ang iyong mga buhol. Ano ang bumabagabag sa iyo? Ano ang nagpapahirap sa iyo? Ano ang nagpaparamdam sa iyo na imposible ang sitwasyon? Isulat mo. Ilabas mo. Huwag mo itong itago sa dilim ng iyong puso. Dahil kapag inilabas mo, kinikilala mo, doon nagsisimula ang proseso ng paggaling. Doon nagsisimula ang pagkalad. Ang ikalawang hakbang ay pananampalataya. Hindi bulag na pananampalataya, kundi isang pananampalatayang may batayan. Ang batayan ay ang pangako ng Diyos, ang pagmamahal ni Maria, at ang kapangyarihan na kayang kalagin ang lahat. Ang pananampalatayang ito ay parang isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi mo man makita ang dulo ng tunel, pero naniniwala kang may ilaw. At ang ilaw na iyon ang nagbibigay sa iyo ng lakas para patuloy na maglakad, kahit mabigat ang bawat hakbang. Ang ikatlong hakbang ay ang kilos. Ang pananampalataya na walang kilos ay patay, di ba? Kahit gaano ka pa magdasal, kung hindi mo naman iayon ang iyong mga kilos sa iyong pananampalataya, hindi ito magiging epektibo. Kung humihingi ka ng paggaling, gawin mo ang parte mo. Sundin mo ang payo ng doktor. Kung humihingi ka ng pag-unlad, magsikap ka. Maghanap ka ng paraan. Kung humihingi ka ng kapayapaan sa pamilya, ikaw ang magsimula. Gumawa ka ng aksyon. Ito ay pagpapakita sa Diyos na seryoso ka sa iyong kahilingan, na handa kang makipagtulungan sa Kanya. Balik tayo kay Aling Nena. Nagsimula siyang magdasal ng novena. Araw-araw may kasama itong pagmumuni-muni. Hindi lang siya nagdarasal. Binubuhos niya ang kanyang puso. Binibigkas niya ang bawat buhol na kinakaharap niya. At habang nagdarasal siya, may isang kakaibang kapayapaan ang bumabalot sa kanya. Hindi agad dumating ang milagro. Pero may nagbago. May nagbago sa loob niya. Ang takot ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Ang pagdududa ay unti-unting napalitan ng tiwala. Dito rin pumasok ang isang pattern interrupt. May isang araw, habang naglalakad siya, may nakasalubong siyang isang matandang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita. Nagkwentuhan sila. At doon nalaman ng kaibigan ang problema ni Aling Nena. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kaibigan pala niya ay may kakilala sa isang organisasyon na tumutulong sa mga kaso ng bihirang karamdaman. Isang organisasyon na matagal nang hinahanap ni Aling Nena pero hindi niya makita. Ang pinto ay biglang bumukas. Hindi isang granding pinto, kundi isang maliit na pinto na nagbukas ng isang malaking posibilidad. Tingnan mo kung paano gumagana ang Diyos. Madalas, hindi ito sa paraan na inaasahan natin.
Pero lagi itong sa paraan na kailangan natin. Mga minamahal kong kapatid, ibahagi niyo sa mga komento kung nasaan kayo ngayon at kung paano ninyo nararamdaman ang mensaheng ito. Mahalaga ito para sa akin upang mas maintindihan ang ating pamilya at makalikha pa ng mas maraming nilalaman na nagbibigay pagbabago. At dito na tayo sa mga malalalim na tanong. Paano kung hindi pa rin mangyari? Paano kung matagal? Paano kung parang lalong lumalala ang sitwasyon? Yan ang mga tanong na nagpapahirap sa atin. Yan ang nagiging dahilan para tayo ay sumuko. Pero tandaan mo ito, hindi ay atin yan oras. Nasa Diyos ang oras. At ang kanyang oras ay laging perpekto. Hindi ibig sabihin na kapag hindi agad nangyari ang gusto mo, ay hindi ka na dinidinig. Maaaring may mas malaking plano siya para sa iyo. Maaaring may mas magandang regalo siyang inihanda. Tignan mo ang proseso ng isang magsasaka. Nagtatanim siya ng butil. Naghihintay siya. Nag-aalaga. Hindi niya nakikita ang pagtubo ng butil araw-araw. Pero alam niya na sa ilalim ng lupa, mayroong nangyayaring himala. Ganyan din ang pananampalataya. Hindi mo man nakikita, pero may nangyayaring himala sa loob mo. May nangyayaring pagbabago sa iyong espiritu. At ang pagbabagong iyon ang magiging susi para lumabas ka sa iyong impossible case. Ang isa pang mahalagang punto ay ang pagpapaubaya. Ang pagsuko. Kapag nagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya, kapag nanalangin ka na, kapag nanampalataya ka na, may isang punto na kailangan mo nang ipaubaya ang lahat sa Diyos. Ang pagsuko ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod. Ito ay nangangahulugan ng pagtitiwala na kaya niya ang lahat. Na kaya niyang ayusin ang lahat. At sa pagpapaubaya na yon, mayroong kakaibang kapayapaan. Kapayapaan na kahit ano pa ang mangyari, mayroong nakakaalam. Mayroong may kontrol. At iyon ang Diyos. At dito, ang isa pang open loop na gusto kong ibahagi sa inyo. Ano ang nangyari kay Aling Nena at sa kanyang anak? Naalala niyo pa ba ang kaibigan na nakasalubong niya? Yung kaibigan na may kakilala sa isang organisasyon. Well, sa pamamagitan ng organisasyong iyon, nagkaroon sila ng pagkakataong makakuha ng tulong. Hindi lang pinansyal, kundi pati na rin ng mga koneksyon para makakuha ng masusing pagsusuri sa ibang bansa. Isang pinto na dati ay nakasara, ay unti-unting bumubukas. Pero hindi lang doon natapos. May isang oras na kinailangan nilang magdesisyon. Mayroong isang malaking challenge na dumating. Ito ay ang desisyon kung itutuloy pa ba ang operasyon na mayroong mataas na risk o maghanap ng ibang paraan. Nagdasal muli si Aling Nena. Nagdasal ng lubos. At sa pananalangin yon, hindi lang siya humingi ng kasagutan. Humingi siya ng kalinawan. Humingi siya ng karunungan. Humingi siya ng lakas para makapagdesisyon ng tama. At iyon ang isang napakahalagang aspeto ng dasal na nagkalag ng buhol. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng gusto mo, kundi tungkol din sa pagkuha ng kung ano ang kailangan. Ang karunungan, ang kalinawan, ang lakas para harapin ang katotohanan. Ang karamdaman ng kanyang anak ay hindi agad-agad gumaling. Ang operasyon ay matagumpay, ngunit mayroong mahabang proseso ng paggaling. Pero sa bawat araw, sa bawat therapy, sa bawat hamon, nakita ni Aling Nena ang pagbabago. Hindi lang sa anak niya, kundi sa sarili niya. Naging mas malakas siya. Naging mas matapang. Naging mas mapagpasensya. At ang buhol na minsan ay tila imposible, ay unti-unting nakakalag, hindi lang dahil sa isang operasyon, kundi dahil sa isang pananampalataya na sumasailalim sa matinding pagsubok at lumabas na mas matibay. Kaya ano ang matututunan natin mula sa kwento ni Aling Nena? Una, ang mga buhol ay nagiging instrumento para mas lumalim ang ating pananampalataya. Ikalawa, ang pagdarasal ay hindi lang paghingi, kundi pagtitiwala at pagpaupaubaya. At ikatlo, si Maria, ang birheng tagapagkalag ng mga buhol, ay isang makapangyarihang tagapamagitan na handang tumulong sa atin, lalo na sa mga kasong imposible.
Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang mga specific na buhol na maaaring mayroon ka ngayon. Ito ba ay ang buhol ng kawalan ng pag-asa? Ang kawalan ng pag-asa ay parang isang kadena na gumagapos sa iyong espiritu. Pinipigilan ka nitong umakyat, pinipigilan ka nitong mangarap. Pero tandaan mo, kaibigan, ang iyong potensyal ay iles malaki kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. At ang kawalan ng pag-asa ay isang isang kasinungalingan na sinasabi sa iyo ng kaaway o ng iyong sarili. Ang katotohanan ay may pag-asa. Laging may pag-asa. Ito ba ay ang buhol ng takot? Takot na mabigo, takot na masaktan muli, takot sa hindi mo alam. Ang takot ay parang isang pader na humaharang sa iyo para marating mo ang iyong mga pangarap. Pero ang pananampalataya ay ang paglalakad sa pader na yan, kahit hindi mo nakikita kung ano ang nasa kabilang dulo. Ang takot ay normal. Pero ang pagpapaubaya sa takot na kontrolin ka, ay hindi dapat. May lakas ka sa loob mo na mas matindi kaysa sa takot mo. Ito ba ay ang buhol ng bitterness? Ng galit, ng pagiging mapagmataas, ng pagpapanatili ng sama ng loob? Ang buhol na ito ay masakit. Dahil ito ay bumubulok mula sa loob. Parang lason na unti-unting pumapatay sa iyong kaligayahan. Kailangan mong kalagin ang buhol na ito sa pamamagitan ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa iba at higit sa lahat, pagpapatawad sa iyong sarili. Hindi madali. Pero kinakailangan. Dahil ang kapatawaran ay ang susi sa paglaya. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay narito para sa lahat ng mga buhol na ito. Sa bawat uri ng buhol na nakagapos sa iyong puso at kaluluwa. Kailangan mo lang siyang tawagin. Kailangan mo lang magtiwala. Ngayon, let's talk about the practical side. Paano ka magdarasal? Hindi mo kailangan ng mahabang dasal na komplikado. Kailangan mo lang ng dasal na may puso. Simulan mo sa pagkilala sa kung sino ang Birheng Maria. Siya ang inang ng Diyos. Siya ang ina na nagmamahal sa iyo na parang sarili niyang anak. Kaya lumapit ka sa kanya, parang lumalapit ka sa sarili mong ina. Ibahagi mo ang iyong mga pasanin. Narito ang isang simpleng paraan na maaari mong sundan. Una, simulan mo sa isang panalangin na galing sa puso. Halimbawa, O mahal na Birheng Maria, Inang tagapagkalag ng mga buhol, lumalapit ako sa iyo ngayong araw na ito na may mabigat na puso. Mayroon akong buhol na bumabagabag sa akin, na nagpapahirap sa aking buhay, na nagpaparamdam sa akin na parang walang pag-asa. Ikalawa, ilahad mo ang iyong buhol. Isa-isahin mo. Huwag kang matakot na maging detalyado. Ang buhol ko, mahal na ina, ay ang sakit ng aking minamahal na sinabi ng doktor na. Ang buhol ko ay ang pagkakautang na parang imposible ng bayaran. Ang buhol ko ay ang relasyon ko sa natila hindi na kayang ayusin. Magpakatotoo ka. Hayaang lumabas ang lahat ng nasa loob mo. Ikatlo, humingi ka ng tulong. Hinihiling ko, mahal na ina, na sa pamamagitan ng iyong mapagpalang kamay, ay kalagin mo ang buhol na ito. Tulungan mo akong magkaroon ng lakas, ng karunungan, ng pag-asa upang harapin ang hamong ito. Ipamagitan mo ako sa iyong anak na si Jesus, upang ang kanyang kalooban ay masunod sa aking buhay. Ikaapat, magtiwala. Pagkatapos mong ilahad ang lahat, tapusin mo sa pagtitiwala. Nagpapasalamat ako, mahal na ina, dahil alam kong dinidinig mo ako. Nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan at pagmamahal. Handa akong ipaubaya ang lahat sa iyo at sa Diyos. Alam kong kaya mong kalagin ang buhol na ito sa kanyang perpektong oras. At ang pinakahuli ang patuloy na dasal. Hindi ito isang beses lang na dasal. Ito ay isang proseso. Patuloy na manalangin. Patuloy na magtiwala. Patuloy na kumilos ayon sa iyong pananampalataya. Dahil ang pagkalag ng mga buhol ay nangyayari unti-unti. Minsan, hindi natin napapansin pero sa bawat dasal, sa bawat pagtitiwala, mayroong nangyayaring pagbabago.
Isipin mo ang iyong sarili ngayon, nakatayo sa harap ng isang napakalaking pader. Sa isang banda, puro problema. Sa kabilang banda, puro pag-asa. Ang pader na iyan ay simbolo ng iyong impossible case. Ang pagdarasal sa birheng tagapagkalag ng mga buhol ay parang martilyo na unti-unting dumudurog sa pader na iyan. Hindi isang malaking bagsak, kundi libu-libong maliliit na katok. Sa bawat dasal mo, may isang bahagi ng pader ang nasisira. Sa bawat pagtitiwala mo, may isang bahagi ang bumubukas. At isang araw, magigising ka at makikita mo, yun enes pasahe ene. Na kaya mo nang tawirin ang pader na dati ay tila imposible. Ang iyong kwento, ang iyong pagsubok, ay hindi ang iyong katapusan. Ito ay simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata ng paglago, ng pagbabago, ng pagtuklas ng isang kapangyarihan sa loob mo na hindi mo pa nakikita. Tandaan mo, ikaw ay may kakayahang kalagin ang anumang buhol. Ikaw ay nilikha na may layunin. At ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka iniiwanan. Kaya ngayon, habang papalapit tayo sa dulo ng ating pag-uusap, gusto kong lumikha tayo ng isang kolektibong enerhiya ng pananampalataya. Isang enerhiya na kayang abutin ang birheng tagapagkalag ng mga buhol at ang Diyos mismo. Kung ano man ang buhol na kinakaharap mo ngayon, kung ano man ang impossible case na sumasakal sa iyong buhay, ilabasin. Ibigay mo. Hayaang ang iyong pananampalataya ang maging tulay mo sa pagkalag ng mga ito. Gusto kong i-challenge ka ngayong araw. Simulan mo ang debosyon na ito. Hindi kailangan ng perpektong lugar. Hindi kailangan ng perpektong oras. Kailangan lang ng isang pusong handa at isang espiritong bukas. Magsimula ka sa isang simpleng dasal, araw-araw, at tingnan mo kung paano unti-unting magbabago ang lahat. Makikita mo ang mga maliit na pinto na bumubukas. Makikita mo ang mga bagong pagkakataon na dumarating. Makikita mo ang isang bagong lakas na nagmumula sa loob mo. Ang iyong buhay ay hindi tinakdaan ng iyong problema. Ang iyong buhay ay tinakdaan ng iyong pananampalataya. At ang iyong pananampalataya ay kayang ilipat ang mga bundok. Kayang kalagin ang mga buhol. Kayang baguhin ang mga kasong imposibleng tila walang solusyon. Ikaw ay espesyal. Ikaw ay mahalaga. At ang iyong mga dasal ay dinidinig. Ngayon, hayaan mong samahan kita sa isang napakalakas na panalangin. Isang panalangin na diretsyo sa puso ng Birheng Maria at sa puso ng ating Panginoong Hesus. Sabayan mo ako, kung nais mo, at hayaan nating ang bawat salita ay maging isang susi na magbubukas ng iyong mga buhol. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagmahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Sangkatauhan, lumalapit kami sa iyo ngayong araw na ito na may mga puso na puno ng pag-asa at pagtitiwala. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan bilang birheng tagapagkalag ng mga buhol, na may kakayahang kalagin ang anumang problema na nagpapahirap sa aming buhay, gaano man ito kahigpit, gaano man ito kasalimuot. Inilalahad namin sa iyo ang aming mga buhol, ang aming mga impossible cases na tila walang solusyon. Inilalahad namin ang buhol ng. Inilalahad namin ang bawat pagkakataon na kami ay nawalan ng pag-asa, nawalan ng tiwala sa aming sarili, at sa kapangyarihan ng Diyos. Inilalahad namin ang bawat takot, bawat pagdududa, bawat pighati na aming dinadala. O mahal na Ina, sa pamamagitan ng iyong mapagpalang kamay, at sa kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus, hinihiling namin na kalagin mo ang buhol na ito. Hinihiling namin na bigyan mo kami ng lakas, ng karunungan, at ng pananampalataya upang harapin ang hamong ito ng may tapang at pagtitiwala. Ipamagitan mo kami sa Diyos Ama upang ang kanyang banal na kalooban ay masunod sa aming buhay. Gabayan mo kami sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, upang ang lahat ng aming gagawin ay maging ayon sa kanyang plano. Nagpapasalamat kami, mahal na Ina, dahil alam naming dinidinig mo kami. Nagtitiwala kami sa iyong walang hanggang pagmamahal at pag-aalaga.
Nagtitiwala kami na sa iyong perpektong oras, at sa paraan ng Diyos, ang aming mga buhol ay unti-unting kakalad. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya, na laging umasa, at na laging magtiwala na mayroong mas malaking plano para sa aming buhay. Ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming inang laging nagmamahal. Sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, mga minamahal kong kapatid, sa pagsama sa akin sa mahalagang paglalakbay na ito. Umaasa ako na ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pag-asa, ng bagong lakas, at ng isang bagong pananaw sa iyong mga impossible cases. Tandaan mo, ang iyong kwento ay hindi itapos. Ang iyong pinakamaganda ay paparating pa. At ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito at kung nakaramdam ka ng pagbabago, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga nilalaman na magbibigay inspirasyon at pagbabago. At huwag mong kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay na sa tingin mo ay nangangailangan din ng mensaheng ito, na mayroong impossible case na kailangan ding kalagin. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video, kung saan patuloy tayong maglalakbay patungo sa isang buhay na puno ng pag-asa, kapayapaan, at tunay na kaligayahan. Ingat kayo at laging tandaan, kayang-kaya Alien. Dahil ikaw ay mayroong Diyos na higit na makapangyarihan kaysa sa anumang buhol. Paalam sa ngayon.